Magandang umaga po sa inyo lahat. Wednesday, February 8. Kumusta ho kayo mga boss? Luzon, Visayas at Mindanao, mga suki ho natin sa ibaing dagat sa pamamagitan ho ng ating digital platform, yung ating YouTube TV, Bitag Official. Good evening ho sa US and Canada. At depende na ho sa time zone kung saan ho kayo abot ng aming broadcast through our digital platform, YouTube TV, Bitag Official. Sa telebisyon, sa Pilipinas, Free TV, IBC TV 13. Yan po, IBC TV 13. Eksklusibo po kami napapanood. Ito po yung tahanan po namin. Wala na po kami ron sa Visayas Avenue. Okay? So, in short mga boss, kayo ba'y handa na? Bitag time is coffee time in the morning, chocolate or tea, and me, Ben Tulfo, and Bitag Live, Tatak Tulfo. Ano bang inaantayin nyo ngayon? Magsasalita po ako. Alam nyo, putres na mga kolumnista at mga marites sa media, ULOL, you laugh out loud, FU. Sige, salsalin nyo ang mga sinusulat nyo, mga diarrhea in the mouth at iba pa sa inyo dyan. Well, sakaling sinasabi ninyo, kung sakali man lang nilaglag namin si Ramon Tulfo, yung kapatid namin na matanda, nilaglag saan? Nilaglag sa hagdan? Nilaglag saan? Pakialam nyo, magkakapatid kami. Kami, T3, si Rafi, si Erwin Ben, pumunta ng palasyo. Say what? Uy, palasyo. Okay, sa palasyo, kinig kayo. Pumunta raw kami sa inyo. Hindi nga ako nakakaapak dyan. Kakaapak si Tul Rafi, si Tul Erwin, pumunta ng palasyo. I haven't stepped on the ground way back in the past. Siguro, ng panahon po ni President Duterte, that was a long time ago. That was in 2000, hindi ko na sasabihin. Years before the pandemya. Kami pumunta raw sa palasyo, nakipag-usap sa First Lady, kay Lisa Araneta Marcos at kay President BBM. Nakipag-usap at makipag-ugnayan pagkatapos sasabihin sa Philippine Star na tanggalin si Mon doon sa kanyang sa Philippine Star, tanggalin si Mon. Marunong pa kayong mga putres na mga marites kayo, mga diarrhea in the mouth. Marunong pa kayo sa aming mga Tulfo. Sino pong tinutukoy ko? Rafi, Erwin, and Ben. Simon, ibang henerasyon nyo ha. Pues, pakinggan yung sasabihin ko. Una, sa'yo, Tiglaw. Roberto Tiglaw. I know your name. I've talked to you before. But you know what? Yung sulat mo, ang layo. Ikaw naman, Dante Ang ng Manila Times. Isa ka pa. Parang akala mo, ang galing mo mag-analisa. Isa ka pa rin. Politico.com or politics.com, puro kayo mga sinalsal yung story. Masturbated information or whatever that you have. Stay away from the issue because you don't know the real truth. Gusto niyo ba talagang malaman ang istorya? Pues, sabihin na natin ganito. Kami mga Tulfo, magkakapatid, buo po kaming tatlo, T3. Ibang henerasyon po yung Simon. Ngayon, kung ano po yung mga pinagsusulat nyo dyan, ala kayong pakialam sa amin. Iisa po yung dugong dumadaloy sa dugo po namin, sa ugat po namin ni Rafi, Erwin at Ben. Kay Mon, iba naman. Kami public service, madali kaming lapitan, madali kaming puntahan. Well, marunong kaming makinig, umunawa't maawa, tumayo manindigan para doon sa mga nangailangan at pagkatapos ipaglaban sila, ipagtanggol sila. Public service po yun. Tulong, serbisyo, Tatak Tulfo. Yan talagang totoo. Ngayon, pagdating naman po roon sa aming matandang kapatid, kung ano po yung issue na gusto nyo malaman, nagsalita po siya. Sabi niya, walang kinalaman ang mga kapatid niya. Kung ako pong tatanungin nyo, totoo po yung sinasabi ng Philippine Star. Mas magiging may bayag akong sabihin, totoo ang sinasabi ng Philippine Star. Alright? Kung sakaling lumapit man kami
doon sa itaas, doon, dahil kaibigan ko naman. Dahil ako po ay nagsusulat din sa Philippine Star, wala po kaming sibling rivalry. Medyo decision po namin to talk but not basically doon sa sinasabi ninyo. Ngayon kung nakipag-usap kami, pakialam nyo. So, syempre sa family, hindi nagkakasundo kuminsan sa isang bagay. Kuminsan napapahiya yung isa dahil sa kakagawa ng isa. Naiipit yung isa dahil sa kakagawa ng isa. Syempre, makikinig yung isang kapatid para sabihin yung isa, teka muna, may problema tayo riyan. Kasi, tapos yung isa naman, nagagalit din. Dahil doon sa isa. So, kapag yung isa, bira ng bira, banat ng banat, na kung minsan, kung ano man ang kanyang dahilan ng pagbanat, siya lang nakakaalam. Kung ano yung kanyang motibo, siya rin nakakaalam. Pero pagdating sa aming tatlo, nagsisentimiento, kumbaga nagsisimpatyahu kami doon sa aming tatlo kung sino nasasaktan. Partikular yung bunso, yung mahal ko, Itul Erwin. Isipin nyo na lang po kung kayo po ay may kaibigan. At kaibigan mong matalik. Tapos itong kapatid mo, binabanatan yung isang kaibigan mo. Katakot-takot na dahilan kasi hindi mo naman makontrol yung isa dahil may respeto po kami sa bawat isa. Sa aming propesyon na minamahal. Subalit, ang dugo ay dugo pa rin kahit na papano kasi kung panay ang tira mo doon sa, halimbawa, kaibigan ko, tinitira mo si Talpulano na kaibigan ko or medyo kasapi ako roon sa sinasabing gabinete or di naman kaya samahan. Etong isa, ayaw tumigil, kinakausap mo, pwede bang medyo ano naman? Kasi nahihiya ako kasi habang may sinasulat ka, binabanat ka. Wala akong mukhang mapakita. Nakayuko ako at hindi ko sila matingnan. Sa tuwing may sinusulat ka at nakatingin sila sa akin, wala akong magawa. Ang aking magagawa, mag-disclaimer, bunso lang ako. So, syempre, kahit na papano, sasabihin ng isa, ba't naman ganon? Ano ba ang nagawa namin dyan? What have we done? Syempre, yung isa, babalik naman, pupunta, pwede ba? Tul, pwede ba? Pakiusap lang. Hindi tumitigil, sige pa rin. Syempre, yung isang bunsong kapatid, lalapit doon sa isang utol. Magbabalanse ngayon. Sino yon? Ako. Magbabalanse ako. Maninindigan ako kung sinong tama sa aming magkakapatid. Tatayo ako sa ngalan ng katotohanan na walang motibo, walang bahid na kung ano-ano. Pero kung nasasaktan na tong isa at ako'y naaawa na kuminsan sasabihin doon sa isang ate ko, pwede bang pakisabi mo kay Kuya Ben, total malapit naman siya roon, baka sakaling pwede makausap. It pains me to hear that from my younger brother. Kumaga pakikiusap. Ito namang isa. Ano ba? Ano magagawa natin? And then the next thing, yun na naman. Kaming tatlo, apektado na. Lahat naman tayo mga boss, alam naman natin, ang dugo ay dugo pa rin, regardless kung kanino ka naninindigan. Pero kung ikay naman, medyo naapektuhan din, nalalagay sa alanganin ang dugo mo dahil naiipit, anong gagawin mo? Simple lang po. Huwag po kayo magagalit sa amin. Hindi po pinag-uusapan dito. Magkaiba lang po ang pananaw namin. Kayong mga iba dyan, mga marites, kayong mga lintek dyan, akala ninyo, kaming tatlo, may bayag kami kaya namin sabihin kung anong katotohanan. Iba po yung pananaw namin. Iba po ang paninindigan namin. Iba po ang prinsipyo namin. Iba po ang prinsipyo ko. Real talks po ako. Ipaglalaban ko kung anong tama kahit nakadugo ko. Pag wala ka sa tama, if I have nothing good to say, I will not say it, but I will tell you many times if I come to you and tell you, please. Not that because we're defending anyone,
But for yung sinasabing, you know, katahimikan na lang sa loob ng sinasabing pamilya. At hindi pinagtatanggol kung sinong Talpulano, Estas, Judas, Barabas o Satanas. Wala po kaming pakialam. Ang trabaho ay trabaho po namin. Pero kung minsan yung trabaho natin, iba pa rin pag nasasaktan yung isa, mabuti sana kung kasamahan mo mga kriminal, ibang sama, either nasa panig ka ng pamahalaan or dati panig ka ng pamahalaan, all of a sudden, sumemplang ka. Kung ano man pagsisemplang mo, okay lang. Pero kung banat ka ng banat, ano bang dahilan ng banat na yan? At ang banat mo na yan, naiipit yung ating isa, ang aming kapatid. Example, layo nyo. We feel the pain. Kaya ikaw, Tiglaw. Kaya kayo mga National Union of Journalists of the Philippines, marurunong pa kayo. Noong mga panahon si Mon tumitira sa Inquirer, wala na mga daldal kayo ng daldal. Nung panahon kay Duterte, daldal kayo ng daldal. Dahil sasabihin nyo, attack dog. Ngayon kumontra, sige kayo. Alright. Ang dami nyo. Stay away. Get out of this. Kasi pag ako nabuisit, baka malaman nyo, sasabog yung mga bahay ewan. Mga laman loob ninyo. Mga putres kayo. Nagagalit ako? Of course, nagagalit ako. Nagpipigil pa ako. Si Ben Tulfo po kasi, may bayag. Kayang sabihin ng diretsahan. Diretso lang po tayo. Stay away from our family. Do not talk about us. Kung ito lang naman kami, ipupolitika, hahatiin nyo kami. Hayaan nyo kaming mahati. Kung mahati man kami, mapaninindigan namin. Kung mahati man kami, basta't kaming tatlo buo, yung isa doon. Okay lang kami roon. Pag ginawa nyo ng istorya, ayaw ko kasi sabihin, bakit hindi nagsasalita yung mga Tulfo duwag? Ay, putres nyo. Sino may sabing duwag? Ako si Ben Tulfo. Kuya ako ng dalawa eh. Kuya ako ni Rafi, kuya ako ni Erwin eh. Ngayon, mahal ko mga kapatid ko. Huwag nyo sasabihin, wala kayong bayag, etc. yung tatlo. Sundutin ko mga ngalangalan nyo eh. Marunong pa kayo sa amin. Kami, ako po at sila, may sariling paninindigan, may prinsipyo. May sinusunod po kami na prinsipyo. Iisa po ang dalo yung dugo sa amin. Di po kami mga perpekto, nagkakamali po kami. Umaaming kami. Marami sa inyo bumabanat, tumitira, kaya hindi nyo gusto. Marami kayong hindi magugustuhan sa amin. Pero huwag nyong isentro doon sa mga bagay na hindi nyo gusto na negatibo sa pananaw ninyo kasi hindi kami mga perpekto. May dumi kami sa mukha. Nagkakaasala kami, nagkakamali kami. Ang pagkakamali namin, umaaming kami. Kung nagkakasala, humihingi ng patawaran sa puong may kapal. Ang taong may takot sa Diyos, kaming tatlo. Ang Diyos po namin sa Biblia. Ewan ko dun sa isa. So sa amin, in the name of truth, I will not invoke the name of God. Tama ang sinabi ng Philippine Star. You want a truth? Yes. Did we have a meeting? Yes. Pero hindi po namin sinabing, sinabi namin, wala ba talaga kami magagawa? And then sabi nila, we'll see. Kung po ang Philippine Star nag-decide dahil gusto nila, sinalang sa board. Ang gusto lang po namin, nakakasakit doon sa isang kapatid namin kasi kahit na po. Minsan may mga panahon kasi kaming magkakapatid, kaming tatlo, Tapos biglang lalapit sa akin yung isang tao, sabi, ano naman, ganito, ganyan. Marunong po kami kiusap, ayusin mo lang yan pagkatapos ganito, ganyan. Okay na. Pero yung bang hindi mo tinitigilan, binabanatan mo, ano bang issue mo rito? Kung ang issue mo rito, hindi ka napagbigyan sa anumang dahay, anumang bagay, issue mo yun. Pero pagdating sa trabaho, trabaho lang. Pero kung ang trabaho na yun ay maging issue, hindi yung trabaho na ginagawa mo, pero ibang trabaho. Wala kaming pakialam doon. At hindi ko rin pwedeng ilagay sa alanganin yung kapatid namin, partikular yung bunso na mahal ko rin. Iyan, mahal ko pareho.
Kuya ako ng mga yan, magkakasama kami, nagkakaintindihan kami. Isa yung mga salita namin, Chavacano kami. Ibang henerasyon Tulfo kami, batang Tulfo kami. The senior Tulfo, iba po. Mahirap ko minsan pagdating sa prinsipyo, nagkakatunggali kami sa prinsipyo, pero pagdating sa pagiging kapatid, stay put kami. Sinisiguro namin na hindi kami nagkakasamaan ng loob. Kung minsan natural sa magkakapatid, nagkakasamaan ng loob, hindi kayo nagkakaintindihan, pero nagkakaayusan kayo. Ganun din ang tingin namin kay Mon. Pero paano yung isa extreme? Talagang kahit na anong sasabihin, walang pakiusap. Parang ang dating, ikaw lang may prinsipyo, ikaw lang marunong tumingin ng tama, ikaw yung tama, kami mali. Hindi na siguro tama yun. Kaya kayo mga kuya, mga ate, respetuhin nyo na nasa ibaba nyo. At kayo mga nasa ibaba, respetuhin nyo yung mga ate kuya nyo. Magrespetuhan. Respect begets respect. Honor begets honor. Listen, listen, listen. Listen with your heart. Do not listen with your ears. Because if you don't listen because you have a hard heart, naturalmente, mapupuno rin, magagalit din. Am I telling you the truth now? Kaya kayo, stay away. Kayo naggagawa-gawa kayo ng column. Do you really want to say a column? Come to me. And then I'll tell you right in your effing face. Stay away. Walang kinalaman dyan, naglentek na palasyo. Walang kinalaman sa amin yan. Huwag nyo kaming akusa na para kaming tatlo. Sip-sip. Hambalusin namin kayo eh. Oh. Malinaw na ba sa iyo, ikaw Dante Ang, o ikaw Roberto Tiglao, o Politico.com, kung sino-sino pa sa inyo nagsusulat. Mga marites kayo. Pag nakarinig po kayo ganong klaseng sulat, huwag po kami papaniwala. Kami mga Tulfo, hindi kami mga tuta. Marunong kami manindigan. Ganun kasimple. Am I making myself clear? Well, coffee tayo. Oh, yeah. Hindi po ako galit. Nagpapaliwanag lang. Para sa inyo. Baka sabihin nyo, puso mo, Ben. Well, hindi pa ako galit. Anyway, sige, tapos na po tayo na. Issue po yun eh. Unfiltered pong sinabi ko sa inyo. Kumbaga, shallow pa yun. Wala pang lalim yun. Gusto nyong laliman ko? Ayoko naman. It's not my business to wash the dirty laundry sa harapan ninyo mga marites kayo. Mas maganda siguro tingnan nyo kung mga nagagawa namin pagdating sa mga pribadong buhay namin. F you. Get out of my face. And so, doon sa dalawang kapatid ko. Kung gusto nyo, yung sa isa, yung nagrareklamo, yung parang naapi, mali. Hindi po yung tama. Yan, bumabalik na naman ako. Nagpapaliwanag lang. Parang nakukulangan ng konti. Oy, PTB4, kumusta ba? Nabigay nyo na yung mga ano dyan? Nabigay nyo na ba yung gratuity pay ng mga COS? I'm listening. Julio, Laksa, Pingalinyo, ikaw, Jason, attorney, at ikaw, isa ka pang attorney na kunyari, nagmamaang-maangan ka, ikaw, Jason, pangalan itong attorney na itong kausap natin dito? Attorney Sanchez, isa ka pa, huwag ka magmamaangan. At yung alalay mo na, ang pangalan ng isang pangalalay? Si Monet. Pag-uuntugin kong ulo ninyo, bayaran nyo, huwag na kayong, kunyari pa kayo. Kung hindi, dumiretso na kasi palasyo, isumbong ninyo na hindi pa binibigay ang pera ng mga pobre nag-aantay pa rin. Ayos ba tayo dyan? Okay ba tayo yung mga PTV? Ayos ba tayo? Okay. Anyway, mabilis lang po ako'y magsasabi po sa inyo. Kung kayo pa yung mga anak ng mga babae o lalaki, pagdating po ng mga edad nila, 10, 10, 12, 13, papasok ng teen days, bantayan niyo po na maigi, kausapin niyo, i-monitor niyo po yung kanilang social media account. Alamin niyo po yung mga kaibigan kung sino kanilang mga kausap at saka yung mga sites na pinupuntahan nila. Ang mga anak na babae baka kasi madagit po ng mga cyber, ito po sila mandaragit po pagdating sa cyberspace. Sila mga cyber predators kung tawagin. And they can manipulate the mind of the kid, 11, 12, 13, 14, na hindi ninyo alam na mga nanay kayo dahil tatrabaho kayo. Hindi nyo alam, nagtatago sa kwarto, nagtatago sa isang
isang lugar na hindi nyo na-monitor, yun pala, pinagagawa na nung cyber predator yung mga bagay na hindi dapat ginagawa, anong pinagagawa. Punta ka ng CR, instructions, gawin mo ganito, tanggalin mo ang saplot mo, ganito, ganyan. Marami pa na pong dumarating po sa amin dyan. Nakakasama ng loob, sakit po sa damdamin ng bilang ama na yung babae at ang magulang malalaman na lang, inosente si nene. Akala niya ay pagmamahal sa kanya, kung anong sinasabi sa kanyang sa cellphone, ginagawa niya, kaya kumakalat tuloy yung mga sinasabing mga private videos. Paano naman yung mga 10, 11, 12, pinagsasamantalahan ng mga matatanda at nabubuntis? Magulang, are you guys listening? Magandang balita naman, masaya sa Senado dahil yung 15 hanggang 19 na mga babae, good news, welcome news, kasi 15 to 19, ito raw, sila naman daw, medyo bumababa na yung bilang na nabubuntis. 15, 16, 17, 19, 20. Yung mga nabubuntis ngayon, mga 10 to 14, mga dapat binabantayan. Di po sila mabubuntis sa pamamagitan po ng cellphone. Hindi po gagawa si Totoy sa pamamagitan ng cellphone. Sa cellphone po sila matututo. Sa cellphone sila mahihikayat. Sa cellphone makikita kung ano-ano. Pag kayo mga magulang, nilabas nyo sa mundo, itong mga pag nangatiring kayo, nilabas nyo yan, syempre kung anong produkto nyo, ganun din. O alagaan nyo. Pagmasdan nyo. Tutukan nyo. Nakaka-alarma na po na baka makita po nating henerasyon. 10 years old pa lang, 11 years old pa lang, may anak na. 13 years old pa lang. Nag-uumpisa pa lang ng menstruation, buntis na. Anong dahilan? Parents, pay attention. I will not blame alcohol or blah, blah, blah because nasa poder nyo yan. Nasa poder nyo yan. Nasa bahay dapat yan. Dapat ginagabayan, kausap ninyo. Hindi binabantayan na parang preso. Learn to communicate with your child or with your sons or daughters. Pagdating ng 9, 10, 11, I think you have to talk about the problem about pregnancy or the evil or anything na pwede mangyari. And then, turuan niyo po na do not talk to strangers. At nakilala niyo, pagkatapos makikipagkita si Nene, Jesus Mariosep, ang daming dumarating sa amin sa Action Center namin dito. Do you understand this? Ngayon, magbabalik po kami standby kasi ito po, lumapit po sa amin, magulang. Inarareklamo niyang panghahalay ng kanyang anak na kapitbahay na minor de edad, Jesus Mariosep. Sinubukan niya hong lumapit sa amin. Pero akala namin gusto niya ng katarungan, pansariling interest pala, ginawa niyang panakot ang bitag sa suspect para makipag-areglo. Ang kanyang hiniling, 250,000. Natakot yung kapitbahay na ginalaw yung bata na minor de edad, bata pa, sus Mariosep, 14 lang ata. Anong nangyari? Binayaran siya ng 25,000. Nung nabigyan ng 25,000, nagalit. Ito yung Judas na ama na binenta. Abay, nagtangkap pa sa akin na pupunta raw kay Tul Rafi kasi hindi ko raw. Nag-usap kami ni Tul Rafi. Sabi ko, wag mong papuntahin niya, hambalusin ko to eh. Gusto niyo po mapanood, pati po yung suspect. Kung kayo po yung mga magulang, bantayan niyo po mga anak ninyo, lalo na pagbabae, kahit na lalaki. I-monitor niyo po, dapat may mga tagatingin. Dito po ako magfo-focus. Pagbalik po natin, panoorin niyo po to, reality po to, documented po to, ha? Hindi po kami basta-basta. Pagdating po sa Bitag New Generation, ito pong inaabangan ninyo, marami po kayong makikita rito. So Luzon, Visayas at Mindanao, mga television viewers, nanonood po ba kayo sa IBC 13, Free TV? Dito po, ugaliin niyo po sa umaga dahil eto na po tayo sa Bitag New Generation. Iba po yung atake po namin. Tatak Tulfo. Ito po yung tulong talaga. Kilos. Ito na po yung inyong inaantay sa estilo po ng aming trabaho, lalo na po yung Bitag New Generation. Tandaan, ang Bitag New Generation, investigative field work ho yan. Tinatrabaho, binibuild up.
Ang Bitag Live na napapanood nyo ngayon ay nagbibigay po tayo ng mga analysis on the national issues and sometimes anything under the sun na pinag-uusapan natin. Ang hashtag ipabitag mo, tulong, serbisyo, tatak, tulfo, public service po yan. Mamayang alas 10:30 hanggang alas 12. Ito na po, panoorin nyo to, ano? Mga magulang, lalo-lalo na inyong mga anak. Huwag niyo basta-basta iniiwan. Dapat may nagbabantay. Pag minor de edad, sinusupervise. Even if they're 16, 17, 18, it's always nice na nakikipag-usap po kayo. Baka kasi kapag hindi nyo, inalagaan, inaruga yung anak nyo, iba yung mag-aaruga. Naloko na. Tulad nito. Anong klaseng ama to? Gusto kong hambalusin eh. Pumunta, akala ko hingi ng katarungan para doon sa taong nanghalay kapitbahay nila sa kanyang minor de edad na anak na pumupunta raw doon. I don't know kung anong dahilan. Parang nakikipag-usap, naglilinis. Abay, alam niyo ba na pumunta pala dito para sabihin, oh, pinabitag na kita, ha? Ginawa kaming panakot para makipag-areglo. So, nakipag-areglo nga. Humihingi siya ng 250,000 pesos. Ang siste, nakabigay ng 25, bumalik sa amin. Gusto kong hambalusin eh. At sabi, sige, punta ako kay Tul Rafi. Naku, lalong panoorin nyo na lang. Lumapit ako ng bitag para humingi ng tulong. May anak kong babae, 12 taong gulang. May kapitbahay ako na 28. Ngayon, yung anak ko nahulog ang loob. Nagsimula sa pahalik-halik, payapos-yapos, hanggang sa inaabuso na pala siya. Kaya ngayon, nangyari nga pa, hindi dapat na mangyari. Ginagawa po ito nila sa loob mismo ng bahay ng lalaki. Saka nung nagpa-medical legal nga kami, positive nga po. Parang gumuho ang pangarap ko dun sa anak kong babae. Parang ayaw ko ng pag-aralin, pauwi ko ng probinsya, kahit masakit, ilalayo ko na lang. Nanginig nga po daw siya sa takot kasi nga daw po, halos magwala ako sa galit. Sinugod ko yung lalaki at sinabi ng lalaki na wala naman daw silang relasyon. Wala daw siyang ginawa sa anak ko, kaibigan lang daw niya, tingin lang daw niya, kapatid. Pinakatira niya, anak ko lumapit sa kanya, hindi daw siya lumapit sa anak ko. Masakit eh, lalo na pag nakikita mo pa ngising-ngisi pa, ngising demonyo, masakit para sa akin yun. Mayabag po talaga siya, tambay-tambay nga po sa labas eh. Nakaubad pa ng damit, hindi siya nagsisisi sa ginawa niya sa anak ko. Proud pa siya. Ang gusto ko lang sana mangyari, kaya lumapit ako ng bitag, makulong yung lalaki. Naghihintay na ako ng oportunidad na siya'y lumagpas eh. Basta lumalabas lang siya pag alas 2, alas 11 hanggang alas 12. Yun lang ang pagbili niya ng ulam. Sa pananghapunan, anong oras? Ano po, sa 5:30 to 6:30 po. So we have a window of time. If that guy goes out and then nakikita mo, continuous serious stuff, pinag-aaralan natin, and then kung kinakayan, get him out in the open. That's how serious we are to get this eyeball which is us. Hello, ma'am. Hello, kuya. Yes, ma'am. Papunta na yung bitag dyan. Bigay mo nga sa akin yung address ng bahay ng suspect. Yung barangay South Sembo po yun. Pagpasok niyo po sa loob, dire-diretso po yun. 3 bahay po na magkakatabi. Sa pangalawang pinto po siya nakatira. Yung bahay po nila, dikit-dikit po. Ang katabi niya po, computer shop. Meron po siya puno lang po, ma'am. May nakaparadang mga single ng motor na kulay pula. Ayan
sumisilip. Siya mukhang inaantay ni nanay. Ipapakausap ko muna kayo ngayon kay Sir Ben para sa report. Positive sir, positive. Anong oras lumabas? Lumabas ng kwan sir ng alas. One. Alauna sir, alauna. Sir, may problema tayo sir, ganito. Yung si tatay sir, nagmayabang dito na maghanda na kayo, darating na rito si Bitag. Gumanon sir eh. Nagulat yung alpa natin, ba't nagganon daw yung tatay? Sipain mo sa lalamunan yung ng tatay niyan. Kuya, kamusta yung suspect? Ma'am, pumapasok po bali napasok po ng umaga, umuwi po ng gabi. Okay, kasi nakarating rin kay Sir Ben na natanggap mo nga yung pera na yun. Kulang na ma'am 25,000 ma'am. Eh, ang usapan namin 250 yun eh. 250,000? Nagpagawa-gawa sila ng ATM, tapos pag ano sa ATM, wala namang binibigay sila. Nagpagawa ng ATM? Oo, ma'am, pa-repair na lang po ako kasi Rappi. Mas gusto mo doon, sir? Oh, yes ma'am. Nakaabot sa akin, doon sa lugar, sinabihan mo na darating na ang Bitag. Titimrehan ko si Rafi ngayon. Gusto mo mang mamura, masisipa ka ngayon, mapapahiya ka ngayon. Kahit kay Rafi, kay Erwin, kay Mon, sisipain ka sa lalamunan, iisa ang ugali namin. Galit ako doon sa mga magulang na ibinebentang ka lang anak, hindi kaya pagtanggol. Masakit sa anak mo ang mahalay. Inosenteng anghel. Kundi ka ba namang gunggong stupido, pumunta ka rito pagdating tutulungan ka lang, sinunog mo, nagbigay ka ng warning doon sa suspect. Na darating na kami, nandyan na, ginamit mo kami. Ito ang pag-uusap natin, pwede kong ibigay sa husgado. Marinig ka? Narinig mo ba ako? Yes sir. Pag binigay ko sa husgado to, baka makulong ka. Mali ang ginawa mo. Ginahasa ng suspect yung anak mo. Pwede kang makulong eh. Ang anak mo, protektado ng Estado. Hindi po pwedeng ibenta ang anak sa pamamagitan ng areglo. Kriminal yan eh. Rape yan eh. Ano bang anak mo? Pokpok? Hindi sir. O bakit mo binenta? Dapat pinagtatanggol mo bilang ama sa pambabastardo, panghahalay sa anak mo. Kung pinalagpas mo yung ng rape sa anak mo, para mo na rin ginahasang anak mo, ibinenta mo. Daig mo pa si Judas yung putok sa buhukay. Tapos, naririnig ko, kinakausap ka ng staff ko, sinusubukan kita kung ano ba talaga ang prinsipyo mo sa buhay. Pera-pera ka lang, eh. Sir, pinapaliwanag. Makinig ka. Kung lumapit ka sa amin, walang areglo. Tapos may mukha ka pupunta sa mga Tulfo Brothers. Akong unang kakastigo sa'yo. Si Bitag ang kausap mo. Hey, Ben mo. Oh, Ben. Okay, ganito yung may mga complainant kami dito.
balak niya tumakbo sa'yo, ni-rape yung anak. Ni-rape yung kanyang 12 years old na anak. Kawawa naman. Pumunta roon sa rape suspect. Inalam na tinatrabaho na siya, sino-surveillance na namin. Tapos, nagpabayad. Ito pang banta niya, pupunta lang ako kay Rafi Tulfo. Di bali ako mamura. Ang sabi ko sa kanya, hindi kami konsentitor. Ngayon, pinaalam ko lang sa'yo, watch out, baka dumating yung Ito yung biktima, ito yung suspect. ito yung tatay ng biktima. Hinamon pang staff ko, hindi, pupunta lang kay Tul Rafi. We don't accept yung mga ganyang crime and then gagamitin tayo. Okay, sige, okay. Pangalan ka na, kung bahala. Okay, sige. May collaboration po kami magkakapatid. Iba po yung kay Rafi Tulfo in Action, public service po yan. Iba po kami sa una sa lahat, ipabitag mo. Ang ipabitag mo mamayang alas 10 po hanggang alas 12. Nasa Bitag Live po tayo, issues, analysis, mga totoong tao, mga totoong storya, at anything under the sun na pag-uusapan natin. Ang amin po sanang pakiusap, kung kayo po yung mga magulang, inuulit po namin, huwag pong papabayaan yung mga anak po natin. Lalo na sila'y mag-isa, may cellphone. O di naman kaya, nalingat lang ng konti. Kung may panahon po kayo, lagi pong kinakausap ang nene or si Totoy. Baka kasi kung hindi po kayo nakikipag-usap na, gamitin niyo po yung hapagkainan. Hindi po pinag-uusapan dito o mayaman o mahirap. Yung komunikasyon sa pamilya napakahalaga. Nakikita nyo yung kilos at galaw. Nakikita nyo kung nade-depress na rin yung anak ninyo. Nakikita nyo kung may problema, binubuli ba. Kayo mga magulang, ispatan ninyo. Hindi yung minomonitor nyo na parang, bagkus alamin ninyo. Kuhanin nyo ang loob. Pag ang bata medyo walang respeto sa magulang, may nakikita po siya na hindi karapat dapat respetuhin or may pasimuno. Kaya magulang hindi po madali. O lalo-lalo na ngayon, kung may panahon pa po kayo at narinig po ninyo ang bitag, ayusin nyo na lang po. Ay masakit po sa amin makita ng daming biktima na hindi naman namin pwedeng ipalabas dahil 12 years old na rape, 11 years old, nagdadalaga pa lang, napasunod ng cyber predator, pagpunta ng CR, maghubad kung ano-anong pinagagawa. Kung minsan, binigyan daw siya, pinadalhan ng GCash, tapos magmi-meet, tapos wag daw sabihin sa magulang, bibigyan ng 200 pesos, nakipagkita, at pagkatas, ayun, nangyari. Ito po yung mga warning po namin. Kung meron man po kami dapat nito, sa live po, nagsasalita po ako, iba po kasi yung nakikita po namin. So habang kung ano nakikita namin sa ibaba, dito po sa programang Bitag Live, sinasabi po namin, lerto po kayo. All points bulletin na po ang aking sinasabi rito. Ngayon mga boss, kami yung magsasabi sa inyo, mamaya, 10:30 to 12, yung aming hashtag, ibabitag mo. Public service po yan. I'll see you later. Adios.